maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya pa ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po mga mahal naming mga taga-subaybay, mga taga-pakinig, saan man kayo dako naroon, anuman time zone kayo, umaga, hapon o tanghali o gabi. Kami po ay malugod na bumabati sa inyo ng kapayapaan at sumasa inyong pumuli ang bahaging ito ng ating palatuntunan na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Simply put, ito po ay pagtugon sa mga katanungan na pinapadala po sa atin, mga biblical, kahit trivial, yan ay sasagutin po nitong ating palatuntunan. At inaanyayahan din po namin kayo sa mga ibang pagkakataon na kung saan ay nag-broadcast din po tayo sa traditional na media at maging sa social media platforms itong ating pong pagpoprograma. Gaya nito sa mga sumusunod, DWBL 1242 sa ating mga talapihitan sa AM band. Mapapanood at mapakikinggan nyo po ang Blessed Day from Monday to Friday, 7:30 to 8 in the morning sa social media naman, sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube, from 6 to 6:30 in the morning. At itong bahaging ito ng ating programa, ang sagot ng Biblia, every Sunday po yan, 4 to 5 in the afternoon. Samantala sa Kiss FM naman, 95.1, karamihan ho ay ito ay ang coverage sa Calabarzon area. Ito po ang mga sumusunod nating pagpo-program. The Climb, Sunday, 7 to 7:30. At immediately after po yung Likhawit naman, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30 in the evening. Ang Sagot ng Biblia, 7 to 8 in the evening. So, pwede nyo pong padalhan ang inyong mga katanungan ay ang mga sumusunod na numero. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website naman ay The Most Holy Church o mostholychurch.com. At ang ating mga social media accounts naman ay ang mga sumusunod sa Meta or Facebook, MHC Media. Yan po ang itatype nyo po sa search bar, MHC Media o ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman ay The Most Holy Church. Yan po ang ilalagay nyo naman o itatype nyo po sa search bar. Meron din tayong presence sa Instagram, sa TikTok. May mga segment po tayong kahit maikli ay nasusubaybayan po tayo. Kami pong nandito sa Kabanal-Banalang Iglesia. Ang punong tanggapan po nitong inyong nasusubaybayan ay natatagpuan po sa Maynila, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin ang punong lingkod nitong ating pagpoprogram, kapatid na Yushel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. Salamat po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay, dahil patuloy po ninyo kaming binibigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa inyo. Siyempre po, nagpapasalamat din tayo sa Panginoon, unang-una, dahil siya ang nagpapahintulot na maging magkakasama tayo palagi upang dinggin ang kanyang mga kalooban at ng tugon sa inyong mga katanungan sa pamamagitan po ng Biblia.
Ang sagot ng Biblia. So tayo po ay magtungo na sa mga naka-line up pong sasagutin para po sa araw na ito ng ating pagbo-broadcast. Unang katanungan, kapatid na Yushel, mayroon po bang hindi magagawa ang Diyos? Mayroon bang hindi magagawa ang Diyos? Ayon sa Tito 1:27. Basahin natin. 1:2. Kung ano yung nakasulat sa ibinigay na talata. Narito po, basahin po natin ang pinagkunang talata ng ating katanungan. Liham ni Pablo kay Tito. Sa pag-asa sa buhay o buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ayan. Masasabi po natin na kung yan ang batayan para sabihin ang Diyos ay mayroong hindi magagawa, baka po na mamali lamang ng intindi o unawa doon sa sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay di makapagsisinungaling. Hindi po ang ibig sabihin nun, pwede namang magsinungaling ang Diyos. Hindi lang niya kayang gawin. Opo. At hindi gagawin. Opo. Hindi yung wala siya sa kapasidad para gawin yun. Hindi po ganun. Kundi ang talagang ibig sabihin ni Apostol Pablo, mababasa rin po natin sa talatang yan, gamitin lang po natin yung ibang version. Opo. Sa Revised Tagalog Popular Version, ganito po ang nakasulat. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ang sanglibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailanmay hindi sinungaling. Yun ang talagang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Kasi yun talaga siya noon pa man. Hindi po siya sinungaling. Kaya dahil hindi siya sinungaling, wag nating asahang gagawin niya ang pagsisinungaling. Yun po ang binibigyan din ni Apostol Pablo. Hindi ang ibig sabihin nun, wala siya sa kapasidad para magsinungaling. Hindi po yun ang talagang gustong ipaunawa ni Apostol Pablo. So absolute po yun. Lahat kayang gawin. Opo. Hindi lang niya gagawin yung bagay na yan. At dito sa talatang ito, description ang tinutukoy. Ang Diyos kasi, hindi siya sinungaling. Opo. Contrary dun sa kanyang counterpart, ang sabi Diyos na sinungaling, Diyos ng sanlibutan, punong sinungaling. Di ba? Opo. Kaya alam natin, walang imposible sa Diyos, walang hindi magagawa ang Diyos, kaya lahat po magagawa ng Diyos. Ang tinutukoy po dyan, hindi niya talaga gagawin yung pagsisinungaling. Ang sagot ng Biblia. Mapanghahawakan pa ba ang kapangyarihan ng Biblia? Ayan. Siguro ang tinatanong niya dito ay tungkol sa kredibilidad. No? Mapanghahawakan ba ang kapangyarihan ng Biblia kahit na may iba't iba ng pagkakasali? Opo. At hindi po maaaring magkaroon tayo ng pag-aalinlangan sa Biblia dahil lamang sa merong iba't ibang mga tao na nagsali nito. Dahil talaga namang ito'y aklat ng ating Panginoon. At syempre po, dahil ito'y aklat ng Panginoon, ay talagang iniingatan niya ito para sa atin. At yan matitiyak naman natin sa mga paliwanag ding nakasulat sa Biblia. Sunod-sunod po nating basahin ng mga talata. Unang Timoteo 1:8. Tatapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yan. Kung matuwid talaga ang paggamit ng Biblia, kahit pa hindi ma-translate yan sa iba't ibang salin, mananatili. Kahit naman na-translate sa iba't iba,
dahil ang layunin ay maipakilala talaga ang kalooban ng Diyos, mananatili pa rin yung kaniyang kredibilidad para maunawaan ng tao yung matwid yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi po makakaapekto sa credibility ng Biblia yung translation na ginagawa ng iba. At unawain din natin kung bakit natatranslate. Kasi nga, katulad natin ngayon, nasa modernong panon, sa kasalukuyang panon, ang gamit nating wika ay wika Pilipino o Tagalog. Opo. Bago ito naging modernong Tagalog, merong pinanggalingang mga orihinal na sinaunang mga wika ang mga Pilipino. Opo. Na kung gagamitin pa rin natin yung noon, kumbaga hindi na natin maiintindihan. Opo. Kumbaga sa modernong panahon ngayon, hindi na natin magagamit yung aktual na mga wika noon. Na noon ang tawag alibata, yung alpabeto. Baybayin na yata parang ang tawag. hindi ko inabot yun, alibata. Naituturo ko sa eskwela. Yung alpabeto ho ng mga Pilipino, parang symbol so din yun dati. So, kinalaunan, ito inadapt na sa wikang English na meron din ho tayo, naging abakada. At yung wikang English din, kung titingnan nyo ho, 100 years ago, ang tawag ay English language, pero pagka binasa nyo, pinakinggan ninyo, hindi nyo maintindihan. Pero ang tawag doon ay English. Kasi nga, ang tao ay nag-evolve, kailangan ng pagsasalin, kailangan ng pag-modernize ng wika. Kaya maging sa Biblia, kapatid na Yusef. Dati merong King James, ngayon merong New King James. Opo, yung King James. Kita nyo, magamat gamit natin ngayon. Opo. Pero ang mapapansin po natin doon, yung writing style, yung ang tawag nga Old English, o yung gumagamit ng TH sa dulo. Halimbawa, God knows, God knoweth. O yun na yung Old English. Pagka modern English na, wala na yung F. God knows na lang. Opo. Basta ang intention katulad nung unang sinagot natin, ang nakasulat, ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling. Di ba? Pag gusto ng taong magpasikat, pati yung hindi totoo, sasabihin sa tao. Ayan, ang Diyos merong hindi magagawa. O di, tama ba yun? So, hindi tama yun. Pero nagamit niya yung Biblia, yung salin ng Biblia, para hangaan siya ng tao doon sa gusto niyang sabihin. Namamanipula niya. Batay doon sa kanyang naratibo. Pero kung uunawain talaga natin, hindi yun ang ibig sabihin. Kaya nga gumamit tayo ng ibang salin. Yun. Para ipakita yung talagang diwa nung nilalaman nung talata. So, which brings us dito sa paliwanag din mismo dito, hindi ho nasisira ang kredibilidad ng Biblia sa paglipas ng panahon sa iba't ibang pagkakasalin nito. English nga, daing salin. Di ba? May contemporary, may amplified, etc. etc. Pero bottom line, hindi ho nababago ang esensya, ang espiritu, ang laman nito, na ito'y kapakipakinabang pa rin, pero wag lang gagamitin sa talatang una natin ginamit kanina, wag lang gagamitin para sa maling interpretasyon at masamang layunin. Masamang layunin. Dahil ang Biblia po, ang mga salitang nandito, ayon sa sinasabi, lalo na kung salita ng Diyos, makapangyarihan po yan. Mababasa natin. Lucas 1:37. Narito po mga kaibigan, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Yan ang nakasulat. Makapangyarihan. May kapangyarihang taglay ang salita ng Diyos. At yan po ay dapat nating maging prinsipyo, pananampalataya, paninindigan habang nabubuhay tayo. Dahil yan ang sinasabi ng kasulatan sa pahayag naman ni Apostol Pedro. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. Unang Pedro 1:24-25. At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakilanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Yan. Napakalinaw. Namamalagi po yung kapangyarihan,
yung pagiging totoo ng mga aral ng Diyos magpakailanman. So kahit na mabago nga Opo. ng salin, ika nga, original, na alam natin, it was, the Bible itself was originally written in Hebrew, Griego, Aramaico, Opo. hanggang sa dumating ang panahon na nangangailangan itong maisalin sa wikang Latin, maisalin sa wikang Pranses, sa Ingles, hanggang sa wika na natin ngayon, wikang Pilipino, at marami pang iba't ibang wika. At merong revisions, pagsasalin, mga kapatid at mga kaibigan, anong sabi ni Apostol Pedro, mamamalagi magpakilanman. So it carries over, ika na. Opo. Dala-dala yung espiritu, laman ng Biblia kahit na mabago pa ang pagkakasali nito. Opo. So, salamat po at sana po makatulong sa inyo ang bagay na yan at masampalatayanan po ninyo. Ang sagot ng Biblia. We will have a short break. Pakinggan po natin si Sister Carmel Mary Rose Ortega mula po sa lungsod ng Quezon. Ang tawag po sa lugar na Yaon, yung Marikina, Quezon, yung ilang parte ng Quezon City, ay pastulan ng Alleluia. Pakinggan po natin siya sa kanyang unang awitin for today. Ano nga ba ang itutumbas? Para sa lahat na sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia, kapayapaan po ang sumaatin. Ako po si Sister Mary Rose Ortega, isang mga awit sa Most Holy Church na maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng paghahandog ng mga awitin na original composition songs sa loob ng Most Holy Church na tinatawag na likhawit. Sa buhay, sanay tayong magsukli. Kapag may tumulong sa atin, nagpapasalamat tayo. Kapag may nagbigay, sinusubukan nating magbigay. Pero paano kung ang ibinigay ay buhay, sakripisyo at walang hanggang pagmamahal? Kagaya ng Panginoong Diyos, walang bagay sa mundo ang maaaring itumbas sa ginawa niya sa atin. Kaya sa aking unang handog na likhawit, magsilbing paalala po sa atin na lahat ng anumang ating gawin, hindi sapat upang bayaran ng kanyang dakilang pag-ibig, ngunit sapat ang tapat na paglilingkod. Pakinggan natin ang likhawit na ano nga ba ang maitutumbas.
pagsisikap. Kulang pa ang aking mga latay, kahit pa ang aking buhay. Wala nang sukat na maibayad. O Ama, maraming salamat. Salamat. Ano nga ba ang itutumbas sa iyong mga paghihirap? Ihambing man ang aking mga pagsisikap. Kulang pa ang aking mga latay, kahit pa ang aking buhay. Wala ngang sukat na maibayad. O Ama, maraming salamat. Ama, maraming Salamat, sister, sa inyong magandang paglilingkod. Ang inyong ministeryo ng musika ay tunay na kapaki-pakinabang para sa lahat. O tungkol pa rin ho sa Biblia, kapatid na usual ang tanong po ng ating listener. Totoo bang nakalilito ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos? Totoo, kung tayo po ay sa sarili natin, manghahawakan sarili nating nalalaman, sarili nating kaalaman. Pero para hindi po tayo malito, may paraan po na sinasabi ang Biblia. Basahin po natin. Tingnan natin ang isang bahagi ng kasaysayan. Aklat ng mga Gawa 8:30 hanggang 31. At tumakbo si Piliping patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isaias na propeta at sinabi, "Nauunawa mo baga ang binabasa mo?" At sinabi niya, "Paanong magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman?" At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Yan yung isang sitwasyon. Nagbabasa ng Biblia. Ang Biblia pa nun hindi katulad ng Biblia natin ngayon. Kundi gaya ng isang nakarolyo. Opo. Parang nakabalumbon. Balumbon. Nakita ni Propeta ni Scroll. Felipe na yung bating nagbabasa. Tanong niya, naintindihan ba yung binabasa mo? Paano ko ba maintindihan to? Malibang may magpaunawa sa akin. So, aminado siya. Kung sa sarili niya, binabasa lang niya yun, pero hindi niya naintindihan. Opo. Pero napakaganda nung unang pangungusap niya. Kasi yun yung nakasulat din sa Biblia na ang simula ng pagkaunawa ay pagtanggap, pagkilala mo sa sarili mo na nangangailangan ka. Opo. Nangangailangan ka ng may mag-guide sa'yo. Opo. Para maintindihan mo kung ano ang esensya ng salita ng Diyos. Kaya kung ang tao po nangahawakan sa siya'y nag-aral, siya'y matalino, marami siyang nalalaman, para maunawaan niya ang nakasulat sa Biblia, ay magkakamali po tayo. Tayo po yung mapapabilang sa mga taong malilito o nalilito. Pero kung merong mag-guide po sa atin, para maintindihan ito, gaya ni Felipe, sigurado po maunawaan natin ang salita ng Diyos. At alam po ba ninyo kung sino yung ipinakikilala ng Biblia na makapaggigiya sa atin na maunawaan ang mga nakasulat sa Biblia? Basahin po natin. Sa San Juan 3:34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Yan. Kailangan po matiyak natin na yung mga pinakikinggan nating mangangaral, kabilang po yun, kasama yun sa ipinakikilala ng Biblia na sugo ng Diyos. Ibig sabihin ng sugo, binigyan ng Diyos ng karapatan para mangaral, magsalita, magpaliwanag ng mga nakasulat sa Biblia. Hindi po basta nakababasa ng Biblia dahil siya matalinong tao,
dahil siya'y sikat na tao, dahil siya'y cum laude, magna cum laude, hindi yun. Hindi binibigay ng Diyos ang karapatan na magpaliwanag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng sukat na alam ng tao, kundi kung siya ay binigyan ng Diyos ng Espiritu para maipaliwanag ang mga salita ng Diyos. Yun ang sinasabi sa kasulatan. Kaya tatandaan natin, titiyakin po natin para hindi po tayo malito, gaya ng bating, hanapin po natin ang gaya ni Felipe na sugo ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Opo. So nangangailangan po ng sugo. So, Opo. ito hindi popular na kaalaman para sa marami na kung saan nangangailangan pa ng guide, ng giya, ng sugo. No? Pero klaro ho sa Biblia, dapat meron hong talagang kasangkapan na mag-aakay sa atin para maintindihan at maunawa natin ang mga salita ng Diyos. Hindi po sa minamaliit ang kakayanan natin. Ano? Yung nasabi nyo kanina, hindi po sa nakapag-aral man tayo, marunong tayo umintindi ng mga wika. Upang matiyak lang, matiyak natin na naaabot natin ang kaustuhan, ang pagkaunawa sa salita ng Diyos, kailangan nating dinggin o magpatulong sa tinatawag na emisaryo o sugo ng Diyos. Opo. At ang pagkatiyak na ang napapakinggan natin, yun ang sugo ng Diyos. Sinabi rin ng Panginoon na magpapatotoo sa atin na sugo ng Diyos, mga tagapangaral ng Diyos, ang ibig sabihin, ang ating napakikinggan. Tingnan po ninyo ang paliwanag ng Panginoon. 7:17 ng San Juan, kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Yan. Salita po mismo yan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Makikilala natin ang turo kung sa Diyos o kung yung nagtuturo nagsasalita lang ng saga ng kanyang sarili. Ibig sabihin yan, pagtapat po sa ating puso na talagang kaya tayo nakikinig sa isang tagapangaral, talagang gusto nating maunawaan yung salita ng Diyos. Hindi po yung katulad ng iba, kaya nakikinig, gusto lang debatihin yung nagsasalita. Gusto lang makipagsukatan ng kaalaman. Hindi po ganon. Kung totoo talaga sa puso nating maunawaan ang aral ng Panginoon, nakikinig tayo sa isang nagtuturo, mararamdaman po natin sa ating kalooban. Yun bang napapakinggan natin? Aral ng Diyos at yung nagsasalita, sugo ng Diyos. Hindi pwedeng pabayaan po tayo ng Diyos. Diyos din po ang gagabay sa atin. Kasi lahat po ng nagsasalita, katulad po namin, pwede namin sabihin sa inyo, sugo kami ng Diyos. Ang tanong, ano po nararamdaman nyo pag nakikinig kayo sa amin? Nararamdaman nyo ba na ang napapakinggan ninyo ay aral ng Diyos? Talagang mensahe ng ating Panginoon? Ginagabayan ba talaga tayo sa tamang pagkakilala sa Diyos? Kung hindi po yun ang nararamdaman ninyo, pwede pong hindi nyo na kami pakinggan. Pero kung nararamdaman nyo, ito'y paggiya ng Diyos sa inyo, manatili po kayo. Dahil ito ang paraan para maunawaan nating lubos ang mga kalooban ng Diyos. So sana mag-guide po tayo nga, no? Opo. Marahil na nagtatago tayo ng Biblia sa ating mga bahay. Nabanggit mo kanina, no, scroll, nagsimula. Opo. Hanggang sa nagkaroon na ng yung pag-imprenta. Opo. And kinalaunan sa modernong panahon, hindi lang yung ganito, printed copies, kundi digital copies na ngayon. Opo, yan. Nasa internet na o di kaya nasa gadgets na mababasa ang Biblia. Kaya man, bottom line, sinasabi sa atin, let's seek God's guidance. Hanapin natin ang kanyang guidance sa pamamagitan ng kanyang pagsusugo. Opo. At kung may pagkakataon, hindi pa natin alam kung sino ba yung ating pakikinggan, may isa pang paraan na itinuturo ang Opo. Apostol Santiago sa atin. Kasi talaga namang may pagkakataon, kahit nga sa cellphone lang Opo. mababasa natin ng Biblia. Di ba? Ang paraan ng Panginoon ito. Santiago 1:5, ngunit kung nagkukulang, kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat
at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa kanya. Yan, hindi nyo maunawaan. Nagbabasa kayo, parang nalilito, parang hindi nyo maabot ng unawa. Ano ba ito talaga? Manalangin tayo sa Diyos. Yun ang isang paraan. Pero kung gusto nating maunawa ang kumpleto, hilingin natin sa Diyos. Yung katulad nung nangyari kay Felipe, di ba? Yun ang pangyayari talagang yun gaya ng si Felipe, inudyo ka ng espiritu na puntahan yung bating. Opo. I-anticipate na yung pangangailangan ng bating. Opo. Pumunta ka na doon at yun maghahanap talaga ng may sitwasyon na talaga hahanapin niya ang guide. Opo. Parang yung kay Cornelio din. Opo. Diba si Cornelio, matatakot din sa Diyos, mabait na tao. Bagaman siya hindi Hudyo, isinugo sa kanya si Apostol Pedro. Nung una nga, tumatanggi pa si Apostol Pedro kasi ang tinanggap nilang utos nung una, huwag kayong pupunta sa hindi Hudyo. Opo. Kaso, dumating yung time, inuutusan na siya. Kaya doon niya naintindihan, pwede na pala. Opo. Siya mismo yan. Opo. Una nakaunawa nun. So sana huwag niyong ipag-alala na isipin na nakalilito. Marahil dumarating talaga sa sitwasyon tayo na yung nakukonfuse pa tayo. Pero kung nandun, nakikita ng Diyos ang intensyon nating maunawaan ito, hayaan lang natin siya mag-guide sa atin. Paano niya tayo igigiya? Yan mismo nilatag ng mga talatang binasa po namin sa inyo. Opo. At nawa po ay nagiging bahagi kami ng pag-guide sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Ang sagot ng Biblia. Ang kasunod po, kapatid na Yushel, magkaiba po ba ang taong tinutukoy sa Mateo 9:9 at Lucas 5:27? Hindi po. Para maintindihan natin na yan hindi magkaiba, kundi iisa lang. Tingnan po natin ang paliwanag. Opo. So, in Matthew 9:9, ang mention po talaga doon ay si Mateo, si Lucas, Levi or Levi sa bigkas Ingles o bigkas ng mga Ebreo. Ayon naman dito sa ang tawag po dito ay Bible commentary. So, matulungan po tayo maintindihan. Ang tinutukoy po ditong ika nga ay mukhang magkaibang tao, isa lamang sa paliwanag po ng nasabing Bible commentary, which we agree kasi yung mismo mga talata, it all points out to the same person, isang tao lang. Ito po ang bahagi nung komentaryo ng John Gill, verse 9. Sa second paragraph nakalagay dito, he saw a man named Matthew, the writer of this gospel, yung may akda na nasabing aklat. The other evangelists called him Levi, who was the son of Alphaeus. He went by two names. Mark and Luke called him by the name, which is Matthew, which perhaps was the more honorable or the least known, on purpose to conceal the former life of the apostle, which might expose him to the contempt of some. But he himself chooses to mention the name, siya na mismo nagpasya sa sarili niya, by which he was most known as an apostle, and that the grace of God might appear the more illustrious in his calling and conversion. The Jews say that one of Christ's disciples was called Matthew, which is Levi, is a Hebrew name. For though he was a publican, yet a Jew, for it was common with the Jews either to be employed by the Roman officers in collecting the toll or tribute or to farm it of them. Ang ibig sabihin po dito ni Ginoong nung komentaryo, mga kaibigan, ang tawag talaga sa kanya yung Mateo or Matthew. Kaya lang, sa pagnanasan din, ninasan din nila na itago ng bahagya ang kanyang identity sa pagpangamba na yung dati niya kasing profesyon
Maninigil ng buwis. Naniningil ng buwis. Yung gamit na termino dito, i-publican. A publican is someone who is tasked by the Roman government, yung Roman Empire noon, na mangolekta ng buwis. Opo. At ang isa pang ginagawa ng nasabing publican ay ang pangongolekta, tapos may porsyento na siya doon. Parang ganun din. Opo. Ngayon, no? Iba ko yung taxation naman no, siguro kayo. Pero no, May lagay. talagang Sige. maiinis ka na alam mo itong taong ito. Kami, pinagpagura namin. Nag-aalaga kami ng hayop. Sasaka kami. Siguro, ganun nung sa Noon, Israel. Di ba? Ganun naman hanggang ngayon. Yun naman ang livelihood ng mga nag-aalaga nga sila ng hayop, etc. So, ang reputasyon ho kasi ng mga maniningil ng buwis noon ay hindi maganda. Opo. So, noon, he was known as Levi o Levi. O, para itago ng konti, yung pinangangamba nilang contempt, baka hindi siya igalang. Ika nga. Ngayon, siya ebanghilista. Kaya ginawang Mateo muna. Mateo muna. O, hindi mo na Mateo. Levi. Kasi nga, mas kilala ka na maniningil ng buwis. Pag nakita nila, namumuhaan ka. Tapos marinig, pangalang Mateo, iba ang magiging dating mo. Pero eventually, niyakap din niya. Pakilala din siya bilang si Levi or Levi. At as the saying goes, part na ng historian, kilala talaga siya by two names. Pero ang bottom line, dun sa tanong, magkaparehas yan. It refers to the same person, which is Matthew o Mateo, na ipinangalan sa kanya ang unang aklat na matatagpuan natin sa kasulatang Griego o dun sa tinatawag ngayon na New Testament. So, ganun ho, huwag tayo nalilito. Although, sabihin natin, parang minor lang. Hindi ho minor ang treatment ho ng, ang sagot ng Biblia. Ika nga ng segment na ito sa makakatanungan nyo. If you find it confusing, magkaiba ba itong taon to, it refers to the same person, mga kaibigan. Kasi sa Biblia, isa lang yung pinag-ukulan ng dalawang pangalan na yun. Kaya gumamit tayo ng katulong na referensya para matiyak natin gayon nga. So, salamat po. At sana nakatulong po yan sa inyong pagsusulit at mapanatag kayo. Walang contradiction kasi lalabas contradiction yan magkakaiba. Kahit naman ngayon, sa modernong panahon, gumagamit din tayo ng multiple names di ba? Sa opisina, itong pagkakilala sa iyo, sa church, katulad natin, meron tayong spiritual names. Opo. Kaya ng ating kapatid na Eugel, yan po yung spiritual name niya, kilala siya sa pangalan Danilo Francisco when it comes to other dealings, di ba? Mga kaibigan. Nothing wrong about using multiple names as long as sinasabi mo, you are the one and the same person. Opo. Ang sagot ng Biblia. Okay, pakinggan natin muli si Sister Carmel sa kanyang pangalang awitin na ipaglilingkod po for today, this segment or this episode, Aking Pangako, Ikaw ay Aking Mamahalin. Maraming bagay ang dumadaan, nagbabago at lumilipas. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay hindi natatapos. Kaya para sa atin na hindi pa nakakaranas ng mga tunay na relasyon sa Panginoon, ini-encourage ko po kayo na makinig, buksan ang ating mga puso at ma-realize natin ang pagmamahal sa Kanya ay hindi lang sa salita, kundi sa ating mga gawa at paglilingkod. Ngayon, pakinggan natin ang isang likhawit ng pag-aalay na tapat ng pagmamahal at pangako sa Diyos. Ang likhawit na, Aking pangako, ikaw ay aking mamahalin. Sa
saglit ikaw ay aking paglilingkuran. Sa lahat ng pagkakataon ay laging papupurihan, hindi magbabago. Tulungan nawa ako, ito ang aking pangako. Iniibig kita, aking Panginoon. Sa tuwing aking pinagmamasdan ang iyong mga gawa para sa aking kapakanan, hatid ay kapanatagan sa lahat ng aking mga pinagdaanan. Ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa buhay ko'y saganang nararanasan, kalakasan ng kalooban, ang lubos kong nararamdaman sa piling mo. Hatid ay kapayapaan. Aking pangako, ikaw ay aking mamahalin, at sa puso ay laging pamunahin. Panginoon, hindi kailanman sa isipan may mawawaglit, kahit na isang saglit ikaw ay aking paglilingkuran. Sa lahat ng pagkakataon ay laging papupurihan, hindi magbabago. Tulungan nawa ako, ito ang aking pangako. Iniibig kita, aking Panginoon. Ito ang aking pangako. Iniibig kita, Panginoon. Salamat po, sister. And we will still be hearing from you, sister. Okay, ang kasunod po, kapatid na Yushel. Ang iglesia ba ay tinatawag na ina sang-ayon sa banal na kasulatan? Unang-una, dapat maintindihan natin yung kahulugan ng salitang iglesia, kapatid na Gabriel. Opo. Pagka tiningnan natin sa Biblia, ang kahulugan ng salitang iglesia, yan po tumutukoy sa kalipunan ng mga lingkod ng Diyos. Pag sinabing iglesia. So, Opo. sa makatwid, yan po yung mga tao. Hindi po tumutukoy yan sa simbahan o sa chapel. Sa mga tao po yan. Pag sinabing iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo. Ngayon, tinatawag ba yan na ina? Ayon doon sa tanong. Opo. At kung sino po ang unang-unang nagpahayag niyan, ang Panginoong Kristo Jesus. Basahin po natin. Tignan niyo ha. Sa Mateo 12:48 hanggang 50. Please read carefully. Sabayan niyo po kami. Paanong ito ay natawag na mother or ina. Ngunit siya'y sumagot at nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad. At sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino man gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki
at aking kapatid na babae at ina. Oh, yan. Napakalinaw. Sino ang nagpakilala, tumawag na ina sa kalipunan ng mga lingkod ng Diyos na lalaki at babae? Wala pong iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Yung kalipunan ng mga lingkod ng Diyos na nagsisitupad ng mga kalooban ng Diyos, yun po ang ipinakikilala ng Panginoon na kanyang ina. Which is, yung mga miyembro na yun, kasama sila sa iglesia o church. Opo. Opo. Nabanggit kanina ng kapatid na Yusel, baka magsitutulan yung iba. Yung ba exclusive na tawag sa ganun lang? Lumipas ulit ang panahon, naging acceptable na rin, preparido na rin sa sambahan, sa kapilya, tinatawag din nila yung mga edipisyo bilang church. Opo. Pero, biblically speaking, ang tinutukoy na church o iglesia is not the structure. Hindi po yung gawa sa Kamay ng tao. Kamay ng tao. Kundi ito ay kalipunan ng mga mananampalataya. And there are times, mismo si Kristo nagsabi, nahanap niyong aking ina, mga kapatid. Here they are. Eto ang aking ina, mga kapatid kong lalaki at babae at ina. Referring to the church o sa iglesia. Ang totoo, pinagmulan nga nun yung pagsasabi ng mga alagad niya sa kanya. May nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina. Kaya lang, nung sagutin niya, nasaan ba yung aking ina? Sino ang aking ina? Sino-sino ang aking ina? Hindi lang yon. At sino-sino ang aking mga kapatid? Pansinin po natin, ina lang yung sinabing humahanap sa kanya. Pero ang sinagot na niya, dalawa. Sino yung aking ina? Sino yung aking kapatid? Opo. Yung sinasabing ina, yung sinasabing kapatid, isa lang ang tinutukoy niya. Mga kapatid. Opo. Pero tinutukoy isang ina. Oo. So, interchangeable, magkakasama. Opo. Ika nga, referring to the same persona. Ika nga, Opo. sa isang kalipunan. Kaya yung iglesia po, kalipunan ng mga lingkod ng Diyos, kalipunan ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun po ay siyang ipinakikilala ng Panginoon na ina. Kaya sino ang nagpakilala na ina ang iglesia? Tuwiran po ang ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi lang po siya. Kahit ang mga apostol, tulad po ni San Juan, mababasa po natin. Sa pangalawang Juan 1, kasama po 5, dito sa Lamsa version ng Biblia. The minister to the mother church and her children, those whom I love in the truth, and not I only, but also all those who have known the truth. And now I beseech you, O Mother Church, not as though I wrote a new commandment to you, but that which we had from the beginning, that we love one another. O ang ministro, tumatawag, nag-greet sa inang iglesia, sa kanyang mga anak. Sila na nagmamahal sa katotohanan, at hindi lamang yon, kundi sila din na nakaalam ng katotohanan. Namamanik ako sa inyo na iglesia o inang iglesia na para bagang ako ay sumusulat ng bagong aral o kautusan sa inyo. Kaya mula pa sa simula, tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Yan. Pakaliwanag, di ba? Sinulatan nito ni San Juan. Ano yung sinulatan niya? Hindi po kapilya yung kanyang sinulatan. Kundi yung pinamagatan niyang Mother Church. Ano ba yung pinamagatan niyang Mother Church? Yun yung kalipunan ng mga lingkod ng Diyos. Ano sa Tagalog yung Mother Church? Inang Iglesia. Kaya, sino ang nagpakilala na ang iglesia ay ina? Ang Panginoon. Pangalawa, si Apostol Juan. Kaya, malinaw. Sa Biblia po, talagang yung kalipunan ng mga lingkod ng Diyos, pinapamagatang ina. Parang Pilipinas. Di ba ang Pilipinas, yung mga mamamayan nito, ano ang tawag? Inang bayan. Inang bayan. Kaya, hindi po katakataka yan. Yan ay nasusulat sa Biblia.
So sana naging malinaw sa atin yan. Ginagamit natin mga terminology yan. Yung mga usapin tungkol sa origins ng salitang church, iglesia, sinasabi nila magkaiba daw. Opo. Of course, magkaiba yan yung sa wika Ingles. Gaya na sabi nga natin kanina, ang wika ay nag-i-evolve in time. Hindi po tayo dapat nagpapatali na yung kasing pagkakilala sa kanya noon, yun na yun. Opo. Mga kapatid, tungkol gaya ng salitang church, Koreakon daw, may mga ganong salita. Eventually, yung wikang Ingles o Grego na Koreakon, church sa Ingles, nag-integrate yan sa wikang Kastila na ecclesia, yung ecclesia, it came from the Hebrew word. Tapos nag-evolve yan sa wikang Kastila na iglesia na inadapt natin sa ating wikang Pilipino. Bagamat magkaiba, mga kaibigan, yan po ay referring to the same thing, mga kaibigan. Kaya ang gamit nating salita, pag sinabi nating church sa wikang Ingles, it refers to iglesia sa Tagalog o sa wikang Kastila. Walang pinagkaiba. Yung tawag na iglesia na calling out, yung Koreakon or etc., yan po ay referido sa iisa. Ang tinutukoy ay ang kalipunan ng mga mananampalataya who were called out, and they were also called at one time. And hanggang ina-adapt natin, tinatawag ding Mother Church. Okay. Salamat po at sana'y tulungan tayo ng Diyos na masampalatayanan po yan ng bawat isa sa atin. Samantala, hanggang dito po muna ang aming pagtugon sa inyong mga katanungan dahil bibigyan daan po natin ang kasunod na bahagi nitong ating programa. Ang kahilingan po ninyo na aming mga taga-subaybay sa iba't ibang pagkakataon ay nag-chat-chat at tumatawag sa atin, nagsasabi na sila'y isama sa ating mga panalangin katulad po dito. Kaya tayo po ay mananalangin. Pangungunahan po tayo ng isa sa mga presbitero, isa sa mga matanda sa iglesia, ang kapatid na Gabriel. Aba, Panginoon namin Diyos, Ama namin Diyos. ibig namin iparating sa iyo ang aming pasasalamat una at higit sa lahat sapagkat nilikhaan mo kami ng mga pusong mapagpasalamat. Opo. Nakita namin sa iba't ibang sitwasyon ng buhay na pinapatubayan mo kami, binibigyan mo kami ng mga pagkakataon na makabangon mula sa aming pagkakamali, mamulat mula sa aming pagkakabulag at hindi pagkaunawa ng buo mong kalooban. Amen. Kaya mula sa kaibuturan ng aming puso ay ibig namin iparating sa iyong taus-puso naming pasasalamat at sinasamba ka namin ayon sa Espiritu at sa iyong mga salitang katotohanan. Amen. Alalahanin mo ang mga nakikinig sa palatuntunan ito, kung paanong pinintulot mo na sila ay maging bahagi nitong pagtalakay na ito. Sumibol nawa sa kanilang mga puso at pag-iisip ang lubos na pagkaunawa. Lumikha ito sa kanila ng pananampalataya at ang pananampalatayang ito ang siyang magpakilos sa kanilang mga paa upang hanapin ang iyong kaharian, ipasakop nilang kanilang sarili sa makatwid sa iyong iglesia at sila man ay makatamasa ng pangako mong kaligtasan, ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Amen. Alalahanin mo rin ang mga dinadalaw ng mga karamdaman, mga iba't ibang pagsubok sa buhay, Opo. mga emosyonal at mental na nahamon din na dumarating sa kanilang buhay. Amang Diyos, ikaw ang tanging masisilungan namin. Patnubayan mo kami, kumasangkapan ka ng mga manggagamot, kumasangkapan ka ng mga kamag-anak, ng mga mahal sa buhay, ng mga magmamalasakit sa amin sa panahon ng aming mga pangangailangan upang makabangon kami mula sa ganyung mga sitwasyon at sa pagbangon naming muli ay hindi kami makalilimot na ikaw ay pasalamatan, papurihan ang iyong dakilang pangalan. Amen. Lalahanin mo ang aming matandang pangkalahatan Opo. at ang mga katuwang niyang mga obispo sa iyong iglesia Amen. na walang humpay na nag-iisip ng ikaw huunlad ng iyong bayan para sa iyong kapurihan. Amen. Alagaan mo ang kanilang mga kalusugan upang sa agtaglay nilang kalakasan ay maakay nila ang bawat isa sa amin na mga magkakapatid at sila man
na mga nagsisipakinig ay makabahagi sa mga pangakong tumarating sa iyong tahanan sa makatwid ay sa iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa iyong pangalang Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Pinag-aanyaya namin muli ang inyong pagsubaybay sa aming mga palatuntunan sa susunod po episode namin. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yuzia. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghiwalay. Mispa. Basta